Tayo po'y nagpapatuloy sa ating sermon series, Hard Truth, Loving Warning. At ngayong umaga po, ang pag-aaral na ating tatalakayin mula po sa mga talata na ating binasa ay pinamagatan po na God's Righteous Judgment. God's Righteous Judgment. Based from 2 Thessalonians chapter 1, verses 4 hanggang 12. The church in Thessalonica was facing intense persecution from both Jewish and Gentile neighbors. Bata pa itong mga mananampalataya na to. Bagong simbahan pa lang na itinatag ni Pablo itong church in Thessalonica. Pero yung mga Hudyo sa syudad ng Thessalonica at yung mga Hentil, ayaw nila na ang mga taong ito ay merong bagong pananampalataya at naniniwala kay Jesus. Katulad ng mga madaming Kristiyano during the time of the New Testament na persecute din itong mga kapatid po natin na ito in Thessalonica. This suffering due to persecution combined with some false teachings. Imagine, hindi lang sila napapersecute, nakukonfuse din sila kasi madami ding pumasok na mga maling katuruan sa kanilang simbahan, especially patungkol sa second coming ng Panginoong Jesus. Potentially, including a forged letter claiming to be from Paul. No, merong isang peking sulat na dumating sa kanila, nagpakilala galing kay Pablo at sinabihan sila na dumating na ang araw ng Panginoon. Dumating na si Jesus. Kaya nga yung ibang mga mananampalataya, some members believe that the day of the Lord had already passed. Ang problema, kung dumating na yung araw ng Panginoon, anong pang ginagawa nila sa lupa? Ibig sabihin, ang kanilang mindset, naiwan sila ng pagdating muli ni Jesus. Kaya isinulat ni Pablo itong 1 and 2 Thessalonians to address that issue at para bigyan sila ng encouragement dahil nga they are being persecuted. Now, this misunderstanding caused some believers to become idle, refusing to work as they awaited Christ's immediate return. Yung iba naman, total, malapit na palang dumating si Jesus, hindi na ako magtatrabaho. Hindi na ako maghahanap buhay. Hihintayin ko na lamang ang pagbaba ni Jesus sa langit. Kinorek ni Apostol Pablo yon. Alam nyo, kung merong isang tao na galit sa mga tamad, si Pablo po yon. In fact, sabi niya, yung mga tamad sa inyo, he is talking to the believers, no? Kung meron sa inyong kapulungan na tamad, huwag ninyong pakakainin. Ang tindi ng mga pananalita ni Pablo. Now, after receiving an update, Paul learned that the issues addressed in his first letter had worsened, leading to a heightened confusion and fear among the Thessalonians due to intense persecution. Nagwo-worry si Pablo. Kasi nga, mga batang mananampalataya pa lamang ang mga to Hindi pa sila ganun ka-matured. Hindi pa sila ganun katagal sa kanilang pananampalataya, pero dumanas na sila ng intense persecution. Kaya nais ni Pablo na iparating sa kanila yung kanyang pastoral care at yung assurance mula sa salita ng Diyos para nang sa ganon manatili sila sa kanilang pananampalataya sa kabila ng mga persecution po na dinadanas nila. Kaya nga, God's righteous judgment is a guaranteed future reality that brings ultimate relief and vindication to His suffering people while bringing eternal justice upon those who reject Him and His gospel. Di ba yan yung unang sinabi ni Pablo sa mga talata na binasa natin? Huwag kayong mag-alala. God will afflict those who afflict you. Parurusahan ng Diyos yung mga nagpe-persecute sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan ninyo. Now, God's righteous judgment is the ultimate hope of Christian believers, especially those who are suffering intense persecution
like the believers in Thessalonica. Nais ko pong ipamanhik sa inyo mga kapatid, na yung paghahatol ng Diyos, ang kanyang matuwid na hatol, ang pag-asa ng mga mananampalataya. Lalo na ang mga mananampalataya na nakakaranas ng pag-uusig dahil sa kanilang pagmamahal kay Kristo. Katulad nga po ng sinabi ko noong midweek service in Central, yung mga kapatid natin in Nigeria, they are suffering intense persecution. At hindi po nagbabago itong sinabi ni Pablo na maging sila, tulad ng mga kapatid natin in Thessalonica, ang kanilang ultimate hope is the righteous judgment of God. Bakit? Kasi po, hahatulan ng Diyos ang mga kaaway ng mga Kristiyano. Ibig sabihin mga kapatid, sa ating mga pag-uusig, sa mga paghihirap na daranasin natin bilang mga mananampalataya, yung mga sakripisyo natin na ginawa para sa simbahan, na parang hindi na-appreciate ng mga tao, mga kapatid, hindi po yun mawawalan ng saysay. Because God's judgment is a righteous judgment. Tignan po natin ang point number 1. From verses 4 to 7. Number 1, God's judgment on the enemies of believers. Tignan po natin yung paghahatol ng Diyos sa mga kaaway ng mga mananampalataya. Let's read verses 4 to 7. Sabi ng mga talata, therefore, we ourselves boast about you in the churches of God for your steadfastness and faith in all your persecutions and in the afflictions that you are enduring. Dito makikita natin na proud si Pablo sa mga mananampalatayang ito. Bagamat mga baby Christians pa lamang sila, dumanas na sila ng katakot-takot na persecution, pero nanatili silang matatag. Nag-endure sila, nagpatuloy sila. Ibig sabihin, hindi sila nagpadaig sa mga pagsubok. Nanatili silang tapat kay Kristo, nanatili silang sumusunod kay Kristo. Kaya sabi ni Pablo, we boast about you in the churches. Now in verse 5 sabi niya, this is evidence of the righteous judgment of God. Yung kanila daw steadfastness and endurance ay patunay na matuwid ang hatol ng Diyos. Pagpapatuloy po niya that you may be considered worthy of the kingdom of God for which you are also suffering. Yung inyong mga paghihirap, sabi ni Pablo, patunay na karapat-dapat nga kayo sa kaharian ng Diyos. Verse 6, ito yung sinasabi ni Pablo, na judgment of God on the enemies of believers. Sabi ng verse 6, since indeed God considers it just to repay with affliction those who afflict you, and to grant relief to you who are afflicted as well as to us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels. Alam niyo po mga kapatid, Paul considers the endurance and the faith of the Thessalonian believers in the midst of persecution as the evidence that the judgment of God is righteous, because their patience and hope in the midst of suffering is a strong indication that they are true members of the kingdom of God. Isa palang ebidensya din, mga kapatid, yung pananatiling matatag at pananatiling tapat sa kabila ng mga kahirapan. Isa palang indikasyon nyo na ang isang Kristiyano o ang isang tao ay tunay na mananampalataya kapag nananatili siyang matatag at tapat sa Diyos sa kabila ng kanyang mga pagsubok. Either persecution or some other form of trials and testing, kapag ang isang Kristiyano ay nananatiling matapat kay Kristo at nananatiling matatag sa kanyang pananampalataya. In other words, nananatili siyang uncompromising sa kanyang paniniwala sa Ebanghelyo. Pagpapakita na ang tao na yon ay tunay
na mananampalataya. Ang isang taong hindi tumatalikod sa Diyos sa kabila ng kanyang mga paghihirap at pagdurusa ay masasabi nating isang tunay na Kristiyano. At dahil doon, nagkakaroon siya ngayon ng comfort and encouragement. Ibig sabihin, nabibuild up ngayon ang kanyang pananampalataya. Kasi siya mismo, nare-realize niya, totoo ang aking pananampalataya. At tapat ang Diyos kasi pinoprotektahan niya ako. Hindi man sa mga pagsubok, pero pinoprotektahan at iniingatan ng Diyos ang aking pananampalataya upang hindi ito mawala sa Kanya. You see, the Apostle Paul also affirmed that they are suffering by giving them the assurance that God's judgment will not evade those who are persecuting them. Ano pa yung sinabi ni Pablo sa kanila? Huwag kayong mag-alala. For now, people are persecuting you, and they cannot perhaps appeal to the government kasi even yung gobyerno ng Roma ay laban sa mga mananampalataya. Ang assurance ni Pablo sa kanila, the judgment of God will not evade those who are persecuting them. Parurusahan din ng Diyos ang mga nagpe-persecute sa inyo. In short, God will judge with affliction those who afflict believers. Kung affliction ang ibinigay ng mga tao sa mga mananampalataya, sabi ni Pablo, affliction din ang igagawad na hatol ng Diyos sa kanila. Nangangahulugan po mga kapatid that in this passage, in this text, we can see the rightness and the justice of God's judgment. Marunong ang Diyos, makatarungan ang Diyos. Ibibigay niya ang nararapat na paghatol sa mga umalipusta, sa mga nagpahirap, sa mga nag-persecute sa kanyang mga anak. Alam niyo po, the Lord is not indifferent to the suffering of His people. Meron pong pakialam ang Diyos sa ating mga dinaranas na pagdurusa. Alam po ng Diyos na nararanasan natin ng mga ganong pagsubok. Nauunawaan tayo ng Diyos sa ating mga paghihirap. In fact, the Lord is with us, His people, in our suffering. Kasama po natin ang Diyos sa ating mga pagsubok at mga pagdurusa. Yan po ang maliwanag na pangako ng Diyos sa kanyang salita. That when we suffer from persecution or when we suffer affliction, the Lord is with us. He is not indifferent to our suffering and to our pain. Paul is certain that God will vindicate His people by punishing their enemies. So ito yung assurance na binigay niya sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Magpatuloy lamang kayo sa inyong pananampalataya. Manatili kayong tapat. Manatili kayong matatag. Sapagkat parurusahan ng Diyos ang inyong mga kaaway. And this judgment on the enemies of believers will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven as the powerful King who will crush His enemies and will establish His kingdom for His people. Kailan ba mangyayari to? Siyempre, sa muling pagbabalik ni Jesus. Kaya nga po sa Biblia, dinidescribe ang second coming ni Jesus bilang ating blessed hope. Kasi po, sa muling pagbabalik ni Jesus, itatama po niya ang lahat ng mali sa ating mundo. Lahat ng mga masama ay kanyang parurusahan. Lahat ng mga bagay na hindi tama ay kanyang itutuwid. Kanyang babaguhin ang buong sanlilikha, maging tayo na mga mananampalataya. He will make all things
new. And that is our blessed hope. Sabi po ni Warren Wiersbe sa kanyang commentary, one day, Jesus Christ will turn the tables and the wicked will suffer while the believers are rewarded. Our Lord never promised us that life here would be easy. In fact, He taught that we would have to face difficulties and fight battles. But He also promised a future reward for all who were faithful to Him. Panghawakan po natin ang mga salita ng Diyos, mga kapatid, ang mga pangako ng Diyos sa atin. Sapagkat napakaganda ng sinabi ni Dr. Warren Wiersbe na merong paghahatol na gagawin ng Diyos sa mga kaaway ng kanyang mga anak at meron siyang mga gantimpala na igagawad sa kanyang mga anak. Lalong-lalo na ang kanyang mga anak na mananatiling tapat sa kanya sa kabila ng kanilang mga pagdurusa. So mga kapatid, magpatuloy lamang po tayo sa ating pananampalataya. Madalas hindi natin maunawaan bakit pinahihintulot ng Diyos yung mga pangyayari sa ating buhay na napakahirap at napakasakit. Bakit kailangan pang merong isang malakas na bagyo na mananalanta sa atin at pwedeng kumitil ng madaming buhay? We do not understand why God would allow such a terrible calamity. Pero ang panawagan po sa atin ay hindi malaman ang mga pinakamalalim na plano ng Diyos kung bakit niya pinahihintulot ang mga bagay-bagay. Ang panawagan sa atin ng Biblia ay sa kabila ng hindi natin pagkaunawa, ay manatili tayong nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. And that faith, that trust in the Lord will be rewarded. Bakit po? Because God is a righteous God.